Hello guys! Kumusta po kayong lahat? Salamat po sa mga nag-subscribe nung una. Magandang gabi nga pala sa inyo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang araw. Kung saan dako man po kayo naroon. So, nandito na naman po tayo, balik sa ating gagawin na video. So, ang gagawin po natin ngayon is about po dun sa load ng bahay nyo para maagapan yung ating appliances. Bakit po natin kailangan yun? Kasi minsan magba-brown out, biglang babalik. And then doon masisira yung appliances nyo. So ituturo ko po sa inyo kung ano yung remedy na mura. Kisa bibili kayo ng ABR, magkano ang ABR? Pinakamura 4,000 to 6,000. Minsan meron pang 10,000. Pero itong ituturo ko sa inyo, worth 2,000 plus lang. Magkakaroon ka na ng auto bolt sa bahay mo. Lahat ng appliances mo pwede mo. Hindi siya mabibigla ng pasok ng kuryente. Doon kasi nagsisimula ng pagkasira ng ating mga gamit. Shout out nyo nga pala ang Lakiti family dyan sa New Zealand. Salamat po sa pagsubaybay sa aking channel. Ito po kailangan yung gamitin. So, kailangan may contactor kayo. Ito yung tinatawag na contactor. So, ang contactor naman, ang trabaho po nito is parang breaker din. So, ito yung breaker mo, kunyari. Kung yung gamit mo is fuse box, kunyari fuse box ito. Ito yung output. Papunta dun sa mga load mo ng ilaw. So, kung nakaload ka ng ilaw mo, kakatin mo yun at dito mo ipapasok kahit saan dito sa tatlong to. So dalawa dyan, dalawa. Mas maganda magkahiwalay dito. So lalabas, galing itong poste, ito yung galing poste, galing kontador, papasok sa breaker mo, lalabas. So dito mo siya papapasokin, yung papunta doon sa load, sa mga outlet, ilaw, dito na, banda. Ang susuplayan mo naman dito yung E1 at saka yung E2. Lagi po nating tatandaan, pagka contactor po, ang nakalagay po dyan sa supply coil is E1 at saka E2. So yan po ang nakasulat, E1 at saka E2. So ito ang susuplayan na dalawa, E1 at saka E2. Minsan nandito yan sa ibabaw nakalagay, dalawang tornilyo. Nakalagay doon E1, E2 kung bibili kayo ng contactor. At saka kung ilan din yung ating breaker, yung amperahe. Halimbawa, yung amperahe ng breaker mo is 60, yung min. Kung doon ka magkakabit, itong gagawin mo rin na distribute. So 60 yan, 60 rin ito. Kung doon ka lang sa mga bawag, breaker yan, 40 amperes yan. Dapat 40 amperes din ito. Magkasunod sila. Hindi pa pwedeng 40 yan, ito 30. Hindi rin pa pwedeng 40 yan, ito 100 or 50. Hindi pwede. Kasi hindi na niya masisense yung pagka nagkaroon ng problema doon sa shortage, hindi niya masisense. Hindi siya mag-titrip or bibitaw. Hindi titrip si breaker. Kasi mataas nga ito. So, yun ang pinakapagkaiba ng breaker at saka contactor. Mas maganda rin ito kung may overload protector ka dito sa baba. Magkano lang naman ang overload protector kung gusto mong ganun. Pero kahit wala yun, okay lang. Kasi ang purpose nito is para hindi mabigla yung kuryente ng bahay nyo. Pag pumasok si Meralco or ano yung tawag sa kuryente nyo, sa Milco, Nabilco, Kogilco, marami kasing tawag dyan. Pag pumasok dito yung kuryente, hindi agad lalabas kasi bibilangan pa siya ng ating timer. So ito yung ating ilalagay. Itong dalawang ilalagay natin sa bahay nyo. So kung may appliances ka na aircon, refrigerator, TV, sa tatlong yan ang mga mahalagang bagay sa bahay nyo. So lalo kung ref,
refrigerator. Aalis ka ng bahay, mga 2 to 5 hours kang wala. Nag-brown out, wala ka dun. Uugong yun. Kasi hindi siya makakatakbo agad. Kailangan mo muna ng delay. So, i-delay nito. Pagpasok ni kuryente, magde-delay muna siya. Dapat naka-minutes tayo dito. Minutes in. Sa tinuro ko nung una. Kikita nyo ron, panoorin nyo yung unang video. Naka-im, then naka-30. So, 30 minutes bago niya bitawan. So, nakapahinga na yung ating refrigerator. Nakapahinga na siya, hindi na siya mainit. Unlike dun sa regulator, mga siguro 10 minutes lang siguro, mga ganun, yung kanyang kayang i-hold. Pero ito, magagawa mo ng 30 minutes bago bitawan. So, ituro ko paano mag-wiring. Basta tandaan nyo yung E1 at saka E2, yan yung susuplayan nyo. Minsan nasa ibabaw yan dito. Mayroon dito sa Lazada. Makakabili kayo nito doon sa Lazada ng minsan may 750. Depende sa amperahe, kasi pag mataas na amperahe na, lalo pag 50 amperes, ang halaga niya is 1,000 to 1,450, mga ganun. Ito naman 300 plus lang ito. So, kung yung susuplayan mo lang is para sa mga outlet, hindi nakasama ilaw, pwede na to. Pwede ka nang bumili ng mga 30 to 40 amperes na contactor. So, yun guys. Pakita ko na sa inyo yung diagram muna. Gawa tayong diagram dito sa tatlong ito. So, ito, dodrawing tayo. So, kung yung breaker mo is nasa ibabaw, ito yung nasa ibabaw muna, yung mga fuse type na household nila sa mga single line. Ito yung mga nakakommon na yung wiring dito. Diretso na kasi fuse ito dito, dalawa. Fuse 1. Yung kanyang ground diretso na dun sa load. Tapos ito papunta sa outlet, papunta naman ito sa ilaw. Ilaw yan. Itong isa punta doon. Itong outlet naman, ito yung outlet natin. So kung galing papuntang outlet na yan, kakatin mo dito, dalawa. Katin mo yan, ipapasok mo siya. Ito yung ating contactor. Tatlo yung pasukan. Dito may pasok sa magkabilang dulo. So pupunta yan dito, pupunta yan dito. Kahit magkabaliktad, okay lang. Ito yung papunta na dun sa outlet mo. Ito yung mga saksakan. Si ilaw, diretso lang, okay lang. Ganyan ang mangyayari sa kuwan mo. Ito yung ating wiring. C1 papunta sa 6. Output na yan. Tapos yung ating namang E1, diretso agad dito sa kanya. So pagka-diretso dyan sa kanya, pupunta siya sa number 2. Naka-jumper doon, number 2. Ngayon, sa 7, kasi ang supply natin 7 at saka 2, and then A1, A2. Yan ang mga coil. Itong ating line 1, line 2. Yung line 1 natin pupunta sa 7. And then, jumper siya, papunta kay 8. Ganyan lang ang linya niya. So, i-wiring natin sa actual. Ito nga pala, galing sa breaker. From breaker. Ito, tulod.
sa mga appliances mo na susuplayan niya. Contactor ito. Ito naman yung timer relay. So, i-wiring na natin. Ito yung galing sa breaker output, dun sa breaker panel. Kunyari, kakapit na natin. Kinat natin yung galing dun sa breaker. Papasok natin sa contactor. Dito nyo ipapasok sa una. Ayan ang kabitan niya. Pwede nyo gamitin ito, pero mas maganda dito sa dulo na. Kasi ang contactor pang 3-piece talaga, hindi pang single piece. So yan, pumasok na dyan yung galing breaker panel. Pumasok siya dyan. Ngayon, lalabas naman yan. Kunyari, ito yung load nyo sa ref. Ilaw lang ilalagay natin. So, ito yung load na ref. Ito naman yung galing breaker panel mo. Andiyan yung ating line 1. Line 1, line 2. So, load ng ref, aircon o anumang klaseng load, tinatawag na load sa bahay. So, lalabas siya dito. So, ang ating drawing, si line 1 pumunta sa 7. So, line 1. Ito yung ating 7. Ito yung ating 2. Lagi tatandaan, 7 and 2, supply sa coil. Pag contactor, E1, E2. So, kukuha tayo ng supply galing line 1. Doon kayo kukuha ng supply sa ibabaw kasi yun ang unang magkakasupply agad. Huwag sa ilalim. So, line 1 pupunta sa 7. And then si 7 magja-jumper. Si 7 magja-jumper sa 8. So, yan ang 8. Seven, jumper natin papunta kay 8. So yun itong jumper natin. Maganda ito guys sa mga bahay nyo na lalo pag lugar na laging nagba-brown out. Hindi tatagal appliances nyo, lagi masisira. Kahit ilang appliances pang bilhin nyo. Pag wala kayong protector sa bahay. So, yan na. Nakalagay na yung ating line 1. Ngayon,
Ang babato kasi dito, unang magkakailaw dito is 5. Dito tayo sa 6. Ang 6 kasi ang binibilangan dyan. So, ito yun. 6 pupunta sa E2. So, ito yung E2 pupunta sa 6. Number 6 tayo. Number 6 pupunta sa E1. Ay E2. So yan na. Meron tayong number 6. Sunod nating wiring is yung line 2. Line 1 meron na tayo papunta dito, jumper. Sa 8, ibabato niya sa 6. Ngayon, yung ating E1 galing sa line 1. So, jumper natin yung ating E1. E1 pupunta sa line 2. Punta siya dyan sa line 2. So, isasabay na natin ang ating supply sa number 2. Blue ang gagamitin natin na wire para hindi tayo malito. Or hindi kayo malito. So yan blue natin, yan yung line 2. Pupunta sa dito, magkasama sila. Kasi nakalagay dito sa diagram natin, sa ginawa natin, number 2 galing sa line 2. Tsaka E1 naka-jump na sila. So ito naka-jump. And then ito. So yan na. Kompleto na siya. Yan na yung ating voltage watcher or voltage guard. So yung gwardiya ng kuryente nyo sa bahay para maagapan yung appliances nyo. So testingan na natin. Kabit natin yung ating timer. Okay, ang ating timer is naka seconds, 30 seconds. So kalahati dyan, 15 seconds. 15 seconds. And then dito is 7.5 seconds. Naka-seconds tayo. Is, and then 30. So isaksak natin, testingan natin guys. Ito yung naka-plug natin. So, saksak. So, nakasaksak na. Ito yung ating breaker. I-on pa natin. Hindi kasi yan ilaw hanggat natin yung on natin. So, ayan, nagbilang siya. Hindi pa umiilaw ang ating load. Ayun. So, nag-load na siya. Umilaw na. I-set natin sa matagal. Gawin natin 30 seconds. So, nag-brown out. No, nag-brown out. Kunyari, bumalik agad. Ito nangyari sa kanya. Nagbibilang siya. Umiilaw. So, binibilangan niya. Yung appliances mo, nakapahinga muna. Hindi niya masusundot agad ng kuryente.
Kasi binibilangan niya pa bago niya patuloyin yung kuryente. Doon sa settings mo na 30 seconds, yun yung kanyang binibilang ngayon. Saka pa mailaw kung ayun na. So doon makikita natin na maganda ito kaysa doon sa AVR. Kasi ang AVR hindi makakatagal ng ganito katagal na 30 minutes bago niya bitawan. Ang appliances mo nakakapahinga. Hindi agad masisira. Bawa nag-brown out ulit. Pagbalik niya ulit, hindi siya makakailaw agad. Kasi nagbibilang. Babaan lang natin settings natin. Basta kung gusto niyo ng minutes, ilipat nyo lang sa aim. Yung nakasulat dyan, aim. Ito is. I-switch nyo sa aim. So, 30 minutes. Hanggang dito. Pag hinati mo lang, 15 minutes bago siya bumitaw yung kuryente. Doon lang siya ilaw. Nag-brown out ulit, bumalik ulit siya. Hindi siya makakatuloy. Babaan lang natin settings natin, ha? Para bilis. Okay. So, nag-brown out. Kunyari, bumalik. Nag-brown out ulit. Bumalik ulit. Nakatatlong beses na bumalik. Hindi pa siya bibitaw. Naka-brown out ng 5 beses. Okay. Brown out ulit. Umulit ulit. Hindi siya papasok yung kuryente. Hanggat di binibilangan dito. So, yun guys. Sana may natutunan kayo sa aking tinurong kaalaman. At ito yung maganda talaga para sa bahay nyo. Para maging safe yung inyong appliances. Paano protektahan ang appliances? Kasi pagka biglang pasok, mataas na voltahe yun, masisira yung appliances nyo. Unlike dito, habang inaantay yung settings mo, bawat 30 minutes, nakapahinga na yung appliances mo. At saka yung kuryente stable na sa 220. Tumaas man doon, siguro mga ilang percent lang. 220, 230, mga ganun lang. Hindi yung biglang pasok. Kasi sa biglang pasok, mataas yun. Mataas yung current niya. So, guys, huwag kalilimutan mag-subscribe at mag-like na rin. Comment lang kayo sa baba kung may katanungan kayo. Huwag kayong mahihiya magtanong. At saka dun sa magpapa-shoutout, isa-shoutout ko kayo. Salamat po sa panunood. Sana nakuha nyo yung mga wiring ko kung paano sa wiring. Basta huwag nyo nga kalilimutan yung E1, E2, tsaka yung 7 at tsaka 2. Dalawa lang ang bibilin nyo. Pwede nyo lagyan ng overload protector. Pwedeng hindi. So, yung guys, abangan nyo yung susunod na gawin kong video. Salamat sa inyo.